Dinipensahan ni Attorney Claire Castro, ang PCO Undersecretary, ang pagtawag ni BBM ng suka sa mga ilang tumatakbong senador. And alam niyo naman, nag-react din ang oposisyon knowing, alam naman natin, ramdam natin kung sino ang pinapariringgan ni BBM na Team Suka. Alam na, PDB laban. Pero itong si Attorney Claire Castro, siya pala yung yung tagapagsalita, tagapagdepensa sa mga mga batikos laban kay BBM. So, it means kinuha lang siya para magdepensa. Akala ko kinuha siya para to explain furthermore about the programs of the government, pero taga-depensa pala siya. So nakitaan siya ni BBM ng talent bilang attorney na marunong siyang dumepensa sa mga batikos laban kay BBM. Kasi yung ibang vloggers ni BBM daw, di umano, ay hindi kayang depensahan ang Team Suka na sila ang unang nagtapon sa PDB laman. So, naghanap sila ng kung sino yung malakasang, matindi at matapang na vlogger. Nakita na si Atty. Claire Castro na talagang walang inuurungan, posibleng kinuha siya para taga-depensa ni BBM. At alam nyo ba, ito ang depensa ni Atty. Claire Castro. Matawa ka talaga. Sabi ni Atty. Claire Castro, itong naging komento ni Presidential Communication Office PCO Undersecretary at Palace Press Officer Atty. Claire Castro na tanungin kung tingin niya si President Bongbong Marcos ang nauna sa mga patutsada sa kampanya, kaya sinagot lamang ito ng oposisyon. Dadag niya maraming umano mga kandidato at wala namang pinatungkulan ang Pangulo kung sino. Nakapagtataka lamang na mayroong umaray gayong hindi naman sila ang pinagtutukulan. So, kung hindi sila ang pinagtutukulan, mention those senators na pinagtutukulan ni Pangulong Bongbong Marcos kasi ang PDB laban nag-react. Natural, it's campaign. And of course, Bongbong Marcos, siya ang una na patutsada. Kahit sino namang senador ang pwedeng mag-react, Atty. Claire. Di ba? Hindi lang nag-react sila Bam Aquino, Kiko Pangilinan because naunahan sila ng PDB. So, for example, ang PDP, hindi nag-react. There's a possibility na yung ilang senador ay nag-react. Ganun talaga ang laro ng politika. So, for example, kasi nakapagtataka lamang na mayroong umaray yung hindi naman sila ang pinagtutungkulan. So, sino? Sino ang pinagtutukulan? Para alam ng tao. Kasi ikaw yung PCO Undersecretary. O pakinggan natin si Atty. Claire sa kanyang statement at pagdepensa niya kay BBM. So, heto na kayang statement ha. Wait for a while ka, Bibig. Ito na. Po, ang sasagutin lang natin ay yung mga intriga na may sense. Oh. Kung wala naman, walang meaning, walang sense, hindi po natin to sasagutin. Alam mo, Atty. Claire, lahat man intriga may sense. Intriga nga eh. Di ba? Intriga nga. Kinukuha ng tao. Pinag-usapan ng tao. So it means may sense. Kahit maliit na intriga, may sense yan. Makaka-apekto yan sa kung sino ang pinatatamaan. Di ba? Okay? At patungkol po kung sa nauna ang Pangulo sa pagbabatikos. It's just part of the campaign propaganda. And wala naman. So ang campaign propaganda ni BBM pala, negative campaigning. Di ba? So, negative campaigning pala ang style ni BBM. Bumabato siya ng mga negatibong mga issue sa kalaban na hindi naman talaga na napatunayan. Diba? So, ganito ba pala ang ating presidente? Mahilig sa chismis. Mahilig sa mga intriga. Mga kabibig. So, kawawa pala ang gobyerno natin. Puro intriga lang pala ang binabato ng ating presidente. Ano to, may sense or walang sense? Naman po siyang pinatungkulan kung sino. Madami pong kandidato. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit nag-aray. Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, bato-bato sa langit, wag magalit. Natural, they will react. It's because they're running. Diba? Ang mahirap kasi kung walang bumanat kay BBM. Kasi nagmumukha siyang walang sense. Diba sabi mo, magre-react lang tayo sa mga intriga na may sense.
at least nireakan si BBM ng mga senador. It means may sense ang sinasabi ni BBM. Hindi naman ibig sabihin na bato-bato sa langit ang matamaan ay huwag magalit. No. Bato-bato sa langit, si bato ay nag-react talaga, mga kabibig. Kalerke. Bakit may nagalit? Mhm. May Of tinamaan course. ba? Mhm. So, pag sinabi natin kasi, ito, we know na pag sinabi natin nag-deliver ng suka, Mhm. nagbumili lang ng suka, Mhm. hindi naman ito literally na suka. So ano siya? Na, I mean, ano lang to eh, Ano siya? idiom. It's just an idiom. Na Okay. sinabi na, when we say nag-deliver ng Mhm. suka, it means baguhan. So meaning pala, so kung mag-deliver ka ng suka, baguhan. How it become na nag-deliver ng suka, baguhan? So, the more BBM step down sa trabahong magsusuka, the more na minamaliit ni BBM ang trabaho na magsusuka. Kasi baguhan, bagito, walang alam, pwedeng tanga, pwedeng bobo, pwedeng mabudol. Ganun ba, kabibig? Wala pang alam masyado sa politika o sa proseso, sa trabaho. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Ganun ba? Kung tinamaan sila, tumatakbo sila, at alam nating wala silang alam, yun na lang, siguro, ouch. And at the same time, dapat, hindi nga sila tumakbo. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Nakita natin siguro kung anong naging klase ngayon ng paano ang nangyayari minsan sa mga hearing, especially kung hindi nila alam ang procedure sa Senado. Isang kawalan, sayang ang oras, kawalan. Try to imagine Manny Pacquiao. Oo nga, no? Sa PDB Laban, lawyers. Sa Alyansa, meron bang lawyers doon? Lawyers versus, I don't know, I cannot give comments because ito sa pondo ng bayan. So sana lang, ang request natin, doon sa mga tatakbo, siguraduhin nyo naman po kapag nanalo kayo, may alam na kayo. Yung sabi ni Attorney Claire Castro. Ang sagot na isang netizen, nung nanalo si BBM, may alam ba siya? Kung may alam sana si BBM, di pa sana bumaba na ang presyo ng bigas, bumaba ang mga bilihin, at hindi naghihirap ang mga tao. So it means, yung mga sinasabi na Attorney Claire is a reflection of the BBM's government. Hala ka, eto ha, eto kabibig ang, balikan natin yung video na iyon, kung saan si BBM talagang tawag dito. Ito yung sagot ni Bato that time. Ito na. Sige, let's watch this video, ang sagot ni Bato noon. Kasi trending kasi itong Team Suka at Team Sinusuka. Kasi the more people love to Team yung Suka. Kasi feeling ng mga Team Suka, sila yung kawawa, di ba? Sila yung inaapi-api. Okay. Takot sila sa atin? Ha? Sabihin pa, bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ha? Sabihin pa, that the notice that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Correct. Kasi ang pangit, ito kasi ang pangit mga kabibig na ang presidente ng Pilipinas ang tumitira, ang nagpasiuna sa negative campaigning, pangit talaga tingnan. Dapat sana si BBM, hindi na, kung mag-speaking man siya, dapat sana it's all about positive. Yung walang tinitira, kung sino man ang pinagtutungkulan niya, yung puro, para makita ng tao ba, ay itong alyansa ng pagbabago, talagang focus sa pagbabago ng Pilipinas, presenting sa kung ano ang works ni BBM na pwedeng ipagpatuloy ng alyansa ng bagong Pilipinas. Pero hindi eh. Unang salang ni BBM, negative campaigning agad. Dapat sana, ang unang salang niya, prinisintan niya kung ano ang kanyang achievements. Pero wala eh.
Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Mga kabibig, if you still remember, ganito ba si BBM noong panahon ng tumatakbo siyang presidente? Hindi. 'Di ba? Hindi ganito si BBM eh. Si BBM that time is very demure. Okay lang, batuhin mo ako kung anong mga salita. Wala akong problema diyan basta ako I am running for president. Taling wala siyang negative campaigning that time. 'Di ba? Pero ngayon parang siya pang nanguna. Ay, nako, ang hirap. Of candidacy. Kami daw, yung aming team sa PDP, parang nagbibinta lang ng suka, tapos binigyan ng siusin. Anong tingin nyo kaya Atty. Hindlog? Abogado yan! Atty. Simimunok, abogado yan! Correct. Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Ako yung bibigyan ng suka, pero nakapag-master of degree ako. Nakapag-doctor of philosophy